Ayan po mga ka-farmer at tayo po ngayon ay kasalukuyang nagpapatubig dito sa aking mga tanim na kalabasa mga ka-farmer, mga kaimas. Ayan. Bali na isang pinitak na po tayo at ito po ang pangalawa. Ayan. Maganda ngayon ang daloy ng tubig. Yan ang ating mga kalabasa at mayroon pa po doon sa ibaba. Ayan. At malapit na to mga kaparmer, malapit na makapuno ang ating mga kalabasa. Ayan, kapal na at naka recover na ang ating mga tanim na kalabasa. Ayan, bukas po mag-spray na naman po tayo ng Growers Bet 1000 plus para po pagtuloy-tuloy na yun. Ang ganda po ng mga dahon, no? Bilis at ganda na rin yung kanilang mga sanga. Bilis at meron pa po pala akong isang tip para mas gumanda at dumami po, para mas marami po ang ibunga ng ating kalabasa. Ay ito po ang ating gagawin. Bagamat ito po ay medyo na late na po tayo magpo-pruning sa pagpo-pruning. Bali yung ibabaw yun, na-pruning ko na po yung kahapon. Na-pruning ko na po kahapon yun. Ito hindi ko pa po ito nagpo-pruning para po ipakita ko po sa inyo. Bali ang pagpo-pruning nito mga kaparmer, yan sana ito mga pitong dahon pa lang sana mula doon sa puno. Mula doon sa puno sana ay na-pruning na natin. Dito ang pangatlo, 4, 5, 6, 7 dito pa lang sana na-pruning natin para po yung kanilang mga sanga ay mag-iwan tayo ng 5 sanga sa mula doon sa may puno, para po yun ay magbubunga ng kahit tagi-isa lang, di ano po tayo ng 5. Pero ngayon po ay na late na po tayo dahil po nung yung mga naunang bagyo ay ganito na lang po ang gagawin natin. Bali lahat po ng pinaka mayor o yung pinaka main tutulad po nito, nakikita yung taba-taba, pupurunin na po natin to. Yan, kung gusto niyo pong dito, kung gusto niyo pong ganito lang pwede, pero mas maganda po kung kasi kung gusto niyo pang igulay dito, pwede po natin putulin dito para meron po tayong yan, para po may panggulay. Bali yan, ang kagandahan lang po pagka yung bata pa sana, ang puputulin po natin dito ganito lang po sana, yung pinakadulo lang ganito lang sana. Pero ganito na po kahaba ay pwede na po tayong mga ng ganito na kahaba ang tatanggalin natin. Yan, yung pinaka main branch lang po ang ating puputulan o tatanggalin. Yan, hahanapin po natin lahat ng main. Yan, tulad po nito. Yan. Huwag po tayong manghihinayang dahil ito po ay kakain lang po ito ng kakain ng sustansya. Diretso lang siyang hahaba, pero hindi naman po siya magbibigay ng bunga. Ang magbibigay po ditong pinaka magandang magbigay ng bunga ay yung kanilang mga sanga. So ayan, ganyan lang po. Tanggalin po natin lahat po ng ganito at pwede po natin tong igulay. So yan, isa na naman pong tip mga kaparmer. Yan, pwede na naman po natin tong gawin para po mas marami ang ibunga at mas malalaki ang ibubunga ng ating mga kalabasa. Yan, yan lahat po yan mga kaparmer. Yan, puputulan po natin lahat yan. Ito maganda, masarap din to mga kaparmer. Haluan lang ng torang, gisa lang natin to sa sardinas, ay siya masarap na po yun mga kaparmer. Yan, yun ang lakas ng tubig. Ang bilis lang tayo makapagpatubig dahil kaisa pa pong gagandahan nito mga kaparmer ay mayroon pong daan ng tubig at mas mabilis siyang maka ano yung tubig. Yan.
So ayun lang po, isang tip na naman po yung mga kaparmer, mga kaimas, para mas bumilis at mas kumapal ang ating kalabasa, mas mabilis ang pagbunga, mas marami, mas malalaki. Ganun lang po. So ayun, meron na naman po tayong ibigay na kunting kaalaman sa inyo mga kaparmer, mga kaimas. Yan, yan po ang ating mga kalabasahan. So ayun, hanggang dito na lamang pong muli ang ating amumunting video. At ako po ay magtatalbos pa para meron pa po akong ipang ulam. Maraming salamat po. Ito na naman po ang inyong Kaimas, Agri Kaimas Vlog, na nagsasabing masaya ang buhay pag may mga tanim na gulay.